Ito ang News TV Live. Nababahala ang ilang senador sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay City Provincial Jail matapos ihain sa kanya ang isang search warrant. Ayon kay Senador Ping Lacson, posibleng isang kaso ng extrajudicial killing ang pagkamatay ni Espinosa sa loob ng detention cell. Makikipag-usap daw siya kay Senate Justice Committee Chairman Senador Dick Gordon para sa posibilidad na ituloy ang pagdinig ng Senado tungkol sa extrajudicial killings. Para kay Senador Dick Gordon, isang malaking hamon daw ang mga gaya ng kaso ni Espinosa sa pagpapatupad ng batas sa ating bansa. Tila di na rin daw ligtas sa kamay ng pulisya ang mga may pananagutan sa batas. Nanawagan naman si Senador Antonio Trillanes IV sa Philippine National Police na magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ni Espinosa. Ayon naman sa Malacanang, patuloy ang isinasagawang investigasyon sa insidente. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Bato de la Rosa na magiging patas ang isasagawa nilang investigasyon. Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na extrajudicial killing ang pagkamatay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. Hindi raw kapanipaniwalang namatay sa manibarilan si Espinosa sa loob ng selda habang isinisilbi sa kanya ang search warrant. Kakausapin daw ni Lacson si Senador Richard Gordon para ipagpatuloy ang investigasyon sa EJK para tumutok sa nangyari kay Espinosa. Sabi naman ni Gordon, sampal ito sa rule of law. Paano raw susuko ang mga sospek ngayong may pananakot na at tila may senyales na walang sinumang ligtas sa mga otoridad. Paimbisigan naman sa Kamara ni Ifugao Congressman Teddy Bagilat ang pagkamatay ni Espinosa. Marami raw nakapagtataka sa pangyayari kasama ang paghahain ng warrant sa isang nakakulong na at ginawa pa ito ng madaling araw. Sabi naman ni Senador Antonio Trillanes IV, anuman ang anyay script na gagamitin ng mga pulis, hindi na raw makapagsasalita ang patay. Nakasalalay na raw sa liderato ng PNP kung paano ipapakita sa publiko na nariyan pa ang kanilang professionalism at disiplina sa pamamagitan ng pagsasagawa ng patas na investigasyon. Ayon naman sa Commission on Human Rights, may tuturing itong EJK dahil nasawi si Espinosa habang nasa kustodiya ng gobyerno. Magandang gabi po. Patay sa pamamaril sa loob ng kanyang selda sa Baybay City Jail sa Leyte, si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. At sabi ng CIDG Region 8 na laban ng alkalde habang isinisilbi raw sa kanya ang isang search warrant. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald de la Rosa, kasama sa mga inibisigahan kung sinadya ang pagpatay sa alkalde. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob mismo ng selda, dugo ang bumulanta at namatay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. bandang alas 4 ng madaling araw kanina. Nagtungo ang CIDG Region 8 sa Baybay Jail para maghain ng search warrant kay Espinosa kahit pa nasa poder na siya ng BJMP. Nakakuha raw kasi ng impormasyong may baril si Espinosa sa kulungan. Pagdating sa selda, nanlaban daw ang alkalde. Paliwanag na nanguna sa operasyon. Hindi in-honor nung jail guard yung pinakita namin na search warrant. Nagsisigawan na kami doon na makipag-cooperate sila. Na-alarm na siguro yung subject natin. Yun, nakatunog na. Kaya nung pagpasok na po ng tropa natin sa selda, bigla na pong pinutukan. Isang beses daw nagpaputok ng baril si Espinosa. Sumuko siya kay General Bato, napunta ng White House, pumunta po ng istasyon sa Albuera at doon muna nagpakulong. Tapos eto sa presinto, bigla po man lalaban sa inyo at sinasabi nyo may baril. Hindi rin po natin masasabi na porket nag-voluntary surrender si Mayor, masasabi na po natin na hindi niya kayang gawin yung ginawa niya sa amin. Ayon sa CIDG, nakuha sa selda ni Espinosa ang isang Super 38 automatic na mamahalin at may tuturing daw na collector's item. May nakuha rin daw na magazine na may live ammunition, maliit na paketa ng hininalang shabu at drug paraphernalia. Ang mga anak at live-in partner ng alkalde, emosyonal. Naghain din ng CIDG Region 8 ng search warrant sa inmate na si Raul Yap na isa rin umanong drug lord. Napatay rin si Yap matapos umanong manlaban din gamit ang kanyang 45 caliber na baril. Nakuha sa selda ni Yap ang hindi bababa sa 15 pakete ng hinihinalang shabu. Bakit po kailangan madaling araw? Nasa ano po yan kasi pag madaling araw po, less yung po yung detection ng operatiba. Ayaw namin ma-delay yung
yung pag-ano nung search warrant. Kasi po, pwede pong itago yung mga item, halimbawa yung pinagbabawal. Napapaligiran ng mga CCTV camera ang loob at labas ng provincial jail. Pero kinuha raw ng CIDG ang hard drive ng CCTV na inalmahan ng warden ng kulungan. Ipinag-utos na ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa CIDG at PNP Internal Affairs Service na magsagawa ng kanilang independent investigation. Kasama raw sa mga iimbestigahan kung sinadyang patayin ng alkalde na ama ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa na naaresto na sa Abu Dhabi. Yung pagkahuli ni Kerwin Espinosa noon sa Abu Dhabi, meron siyang sinabi sa ating mga investigators, no? Sa yung director ng EIDG na si Colonel Pero, si Colonel Delbo, mayroon silang mga sinabi doon ng mga pangalan. May mga pulis po doon. Pulis involved, may mga colonel, mayroong mga na tumatanggap sa kanila na waiting payola. Marami dyan sa CIDG Region 8 ay pinagtatanggal natin dahil involved at talagang sinasabi na protector tumatanggap ng pera. As to the connection, kung konektado ito para i-silence si Kerwin, para takutin siya, kaya pinatay yung father niya, hindi pa natin ma-establish. Nakakulong si Mayor Espinosa matapos arestuhin noong October 5 dahil sa kasong illegal possession of firearms, ammunition and explosives. Kaugnay ito ng raid noong Agosto sa ancestral house ni Espinosa kung saan nasabat din ang halos 70 milyong pisong halaga ng shabu. May mga nadiskubre ring sangkap sa paggawa ng bomba. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. At sa puntong ito, makakausap naman natin si Police Chief Inspector Leo Laraga, ang Provincial Officer ng Northern Leyte CIDG. Magandang tanghali po. Si June Veneracion po ito dito sa Balitang Hali, Major. Magandang tanghali, sir. Una-una po, ano po ba mga detalye nitong pagkamatay o pagkakapatay kay Mayor Espinosa sa loob ng kulungan? Opo, sir. Nangyari po ba doon? Pinutukan po yung rating team natin, kaya napilitan na po yung tropa na gumanti na rin. Paano pong nangyaring pinaputukan? Paano po bang mga events leading to that incident? O yung mismong putukan na yun sinasabi niyo, sir? Opo, ganito po kasi nangyari, sir. Nung lumapag po yung operatiba natin sa area, sa mga 4 a.m. more or less yun ng madaling araw yung jail guard po natin doon, hindi nagkipag-cooperate. Okay. So, nagkaroon ng resistance. Umabot po tayo sa punto na binulkater na lang po namin yung kadena. Kumbaga, nag-break in na po kami kasi tumagal na kami ng halos 20 minutes. Hindi in-honor nung jail guard yung pinakita namin na search warrant. So, katapos nun, nakapasok na yung tropa, dumiretso na po kami dun sa dalawang selda, kasama yung dalawang tropa. Yun na nga, sir. Siguro, probably because of that span of 20 minutes na to the point na nagsisigawan na kami dun na makipag-cooperate sila, na-alarm na siguro yung subject natin. Yun, nakatunog na. Kaya nung pagpasok na po ng tropa natin sa selda, bigla na pong pinutukan. Sir, ito ang palaging iniisip ng publiko, no? Parang it defies logical thinking na ang isang suspect na nakakulong, tapos sisilbihan mo ng warrant, ay makikipagputukan pa sa inyo. Ang masasabi ko lang po doon, sir, kasi nakita na po nila yung sunod-sunod na operation sa loob ng kulungan, sir. Malamang, sir, in-expect na nila yan na ganito nga mangyayari sa kanila, baka patayin sila, ganyan. Kaya siguro ang instinct nila, iunahan na lang nila kung sino man yung pumunta sa selda. Balikan ko lang po yung naging intention niya po. Balikan ko lang dito si profile nitong si Mayor Espinosa. Sir, no? Sabi ko nga kanina, ilang beses na po itong, actually nag-volunteer pa nga itong sa loob na lang ng presinto ng Albuera, Manatili at humingi nga ng protective custody. Pero biglang ito ang pangyayari, nakipagpalitan po sa inyo ng putok, base po sa inyong kwento. Opo. Opo, sir. Parang hindi po siya nagtutugma doon sa mga
sequence of events bago nangyari ito. I'm Parang referring to his profile. Kung paano Opo. ang actuations niya before siya nakulong, kung ano yung pinanggalingan niya, sumuko siya kay General Bato, napunta ng White House, pumunta po ng istasyon sa Albuera at doon muna nagpakulong. Tapos eto sa presinto, bigla po manlalaban sa inyo at sinasabi niyo, may barel. Opo. Ang sinasabi niyo po yung profile niya kasi mabait na siya nung time na yun. Hindi po Oo. sinasabing mabait, pero Si Mayor naman po, kung malalaman nyo nung naglabasan na po yung mga complainant, makita nyo po kung paano niya inutusan na patayin yung mga complainant. So, hindi rin po natin masasabi na porkit nag-voluntary surrender si Mayor, masasabi na po natin na hindi niya kayang gawin yung ginawa niya sa amin. Buti nga po, walang nasaktan sa amin. Kung mayroon bang nasaktan po sa amin, saka pa po tayo mananiwala na talagang pinaputukan kami ni Mayor. Mahirap naman pong ganun, di ba? Ditong nakarang linggo lang po, napatay rin yung #1 drug lord sa Baybay City na si Fernando Balagbis alias Entoy. May kaugnayan ba ang magkasunod na pagpatay nito doon sa preso naman sa Baybay? Opo. Sa BGNP po yun. BGNP. Okay. Magkaugnayan po ito? Yung kay Balagbis po, kay Intoy, kilala rin po namin yan. Ilang beses na rin po namin inulian dati. Opo. At ang profile niyo, sir, linawin natin, meron siyang dalang baril. Meron po siyang itinatagong baril sa loob niya kay Zelda. Sino po? Si Mayor? Si Espinosa po. Si Mayor Espinosa. Opo. Nung pagpunta po namin. Sa katunayan po, sir, yung naging basis po namin search warrant natin, ang description niya nga po ng baril is caliber 45. Okay. Pero nung nagpunta po tayo, yung ginamit niya na pinutok sa amin, it looks like E45 talaga, pero hindi siya 45. Ano po siya, Super 38 na calibre, made in US. Yung collector's item po, yung mamahalin na, Mamahalin. Opo. Na klase ng baril. Oo. Saan po yung tama ni Mayor Espinosa, sir? Hindi pa po namin nakuha yung SOCO report, sir, pero sa katawan po. Ilang beses po siya nagpaputok bago niyo siya pinutukan, sir? Ang narinig ko po na putok, isang beses po. Isang beses po. Paano po nangyari yung pagpasok ninyo, nakita agad niya kayo, nagpaputok siya, pinutukan niyo siya? Ay, hindi, ano po, ang nangyari kasi doon po, yung selda po ni Mayor is para siyang abandon. Parang hindi mo malalaman na may tao doon. At saka sobrang dilim. Itong issue po ng search warrant, sir, alam naman natin nakakulong siya. Opo. Paano ba ang pagsiserve noon pag mga ganitong klaseng pagkakataon? Nakakulong yung isang suspect, tapos isuserve yung warrant mismo sa loob ng selda. At pangalawang tanong ko po, bakit po kailangan madaling araw? Nasa ano po yan, kasi pag madaling araw po, less yung po yung detection ng operatiba natin kung papasok. Kaya nga po, di ba, na nakita nyo na ayaw namin ma-delay yung pag nung search warrant. Kasi po, pwede pong itago yung mga item, halimbawa yung pinagbabawal, yung mga kontrabando, pag nakatunog sila, gano'n. Kaya ayaw namin na i-delay yun. Kaya nga po, nung nag-ano kami, kasi na-delete kami ng 20 minutes. Kaya nga nag-break-in na po kami. Opo. Gusto ko lang tahiin yung mga kwento, sir. Kanina nagbabasa rin ako ng mga item online. Ang sinasabi, may isang opisyal ng PNP ang nagsabi, nung pagpasok, yung mga ibang preso, sinabihan na dumapa. Pero ito, kakakausap ko lang din po bago itong panayam namin sa inyo, sa aming GMA News Stringer. Ang sinasabi naman niya ay nag-iisa lang sa selda, si Mayor Espinosa. Ano po ba ang totoong sitwasyon noon nag-serve kayo ng warrant? Ay, totoo po yun. Si Mayor Espinosa po ay nag-iisa lang po sa selda. Pero yung sa kabilang selda po, kasi dalawa po yung sinerba ng search warrant po, hindi lang si Mayor. Saka may katabing mga selda din po. Okay. Baka po matamaan yun, siyempre. May tumigaw na pa. Baka matamaan naman sila. Yung tropa nga, dumapa yung iba. Isa pa pong question, sir. Diretsuhin ko na.
ano po bang mas advantageous para sa pulis, para sa inyo, na manatiling buhay si Mayor Espinosa o itong sinapit niya na ito ngayon? Ano po, Sir Pakioli? Sa mga ganitong pagkakataon, kasi po nahahaluan po kayo ng mga pagdududa, kasi lagi na lang pong ang kwento ng laban, ang suspect, binaril, namaril, ginantihan nyo ng putok. Opo, Sir. Re-rephrase ko po yung tanong ko. I-address nyo po yung publiko, bakit kailangan paniwalaan ng publiko ang kwento ninyo, sir? Yung publiko po dapat maniwala kasi yun naman po talagang nangyari. Actually, kung wala naman po talagang nangyaring ganon, tapos halimbawa wala kaming nakuhang baril o wala kaming nakuhang shabu, i-return lang po namin sa court na negative po, sir. Oo, pero dahil po sa nangyari na yun, meron po talaga yung nangyari. Kaya, yung sasabi ko po sa tao, sir, paniwalaan nila kung ano yung nangyari. I suppose yung selda na yun o yung jail facility na yun ng BJMP, meron naman po mga CCTV para makita rin doon yung kwento base doon sa nakita ng CCTV at base po doon sa kwento nyo pag pinagtugma-tugma, sir. Opo, sir. Malamang, sir. Oo. At very confident kayo na magtutugma yung mga makikita sa CCTV na yon at dito sa sinasabi nyong mga detalye ng pangyayari, sir? Opo naman, sir. Meron po bang investigation na isinasagawa at least sa inyong bahagi, internal investigation, para makita rin naman kung totoo ba talagang ganito ang mga pangyayari base sa inilalatag ninyo? Kami po ang magawa. Opo. Yung sa amin po, yung pag ano po ng search warrant po, nakuha namin ng mga items, tapos i-return po namin sa origin court for the Bureau. Okay. Maraming salamat po, Police Chief Inspector Leo Laraga.